Simulan natin dito mga idol sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers. Game 2 nila kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Panalo hong Lakers sa final score na 94-85. Wala alamin natin ang mga sistema at estratehiya na ginamit ng Lakers kaya sila nanalo sa Game 2. But before that, huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Same pa rin po na starting 5 na lineup ang ginamit ng Lakers. Dito nga po sa Game 2 nila sa Minnesota. Available pa rin si Rui Hachimura, si LeBron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Marami nagsasabi, ito rin naman daw yung ginamit ng Lakers sa Game 1 na starting 5 pero natalo ang Lakers. Nung Game 1 kasi nakita natin hindi nakapagtala ng puntos o walang puntos si LeBron. Pero dito ho sa Game 2 mga kaibigan, naka 4 points po siya sa first quarter at kinapa ni LeBron hanggang matapos po yung laban. Nakita rin natin mga kaibigan yung appearance po at sistema na ginamit dito ni JJ Redick. Kahit parehas po na starting 5 yung ginamit, nag-iba naman yung rotasyon ho ng mga player. Napansin natin mga kaibigan, eto nga pong si Jackson Hayes sa buong game, meron lamang siyang 9 minutes of playing time, maigsi yan, merong isang rebound pero merong 2 points. Si Jackson Hayes mga kaibigan, maaga siya pinapalitan ni Dorian Finney-Smith kapag mga intense and crucial game, kasi nga ang nakikita natin dito, hindi na siya masyadong naging effective kapag mga second half ng game. Kaya ang ginagamit po dito ni JJ Redick, papalitan siya ni Dorian Finney-Smith at pagdating naman po ng third at fourth quarter ng game, bali sa second half po, dito nakikita natin mga idol, ginagamit na eto na pong si Gabe Vincent, which is maganda rin ang pinakita. Kung titignan ho ninyo mga idol, doon pa lamang po sa first quarter, talagang lamang na ang Lakers, 34-15 ang naging score nila, and so far kung titignan ho natin, nagtuloy-tuloy yung magandang chemistry at momentum po ng Lakers. Pagdating naman sa first half ng game, 58-43 ang kanilang score. At dito, na-maintain po ng Lakers ang mataas nilang kalamangan sa Minnesota Timberwolves. Marami nagsasabi na mahina daw ang iniline up ngayon ng Minnesota at ibinenta yung laban o bigay yung laban ng Minnesota dito sa Lakers, Well mga kaibigan, wala akong bentang laban o bigay na laban dito. Playoffs ang pinag-uusapan natin dito mga kaibigan. So imposible yung sinasabi ninyo. Pagdating sa second half, sa third quarter mga idol, dito talaga hindi na nakakahabol ang Minnesota. Alam nyo kung bakit mga idol? May mga turnover, mga errors po ang Minnesota. Yun ho ang sinamantala ng Lakers. Napansin natin yan. Eto namang si Luka Doncic mga idol, halos siya ho ang ball handler talaga ng Lakers. Madalas sa kanya napupunta ang bola at yun na lang, depende na lang kung kayo niya ipapasa. Pero most of the time, etong si Luka gumagawa ho ng puntos. 81-65 yung naging third quarter. Pagdating naman po dito sa fourth quarter, dito nakita naman natin. So alamin muna natin yung mga stats po ng mga player, Etong si LeBron James mga idol, 40 minutes so far. Siya yung pinakamataas po na minuto dito, 40 minutes, merong 11 rebounds, 7 assists at 21 points. Etong si Rui Hachimura nabigyan ng 34 minutes of playing time, meron pong 5 rebounds at 11 points lamang. Jackson Hayes, tulad na aking sinabi, 9 minutes lamang, may 2 puntos. Etong si Austin Reeves, 43 minutes of playing time, merong 5 rebounds, 5 assists at 16 points. Etong si Luka Doncic mga idol, wala talagang kakupas-kupas, grabe ho, 42 minutes of playing time, 12 rebounds, 9 assists at 31 points. Eto mga kaibigan, kaya nagkaroon ng mahabang minuto si Dorian Finney-Smith dahil pinalitan niya ho si Jackson Hayes, Dito nga po sa second half ng game, Kahit nga sa second quarter, nakita natin, ginamit na agad si Dorian Finney-Smith, nabigyan ng 39 minutes of playing time, merong 5 rebounds, 1 assist, pero 7 points po lamang. Marami tayong nakitang factor dito na hindi lamang nagmamatter sa depensa ang dapat palakasin ng Lakers, especially yung mga shooting guard. Nung ginamit nga po si Gabe Vincent mga idol, nakita natin sa intense and crucial game, kahit papaano nagagamit talaga at napapakinabangan. Pero meron siyang 19 minutes, si Gabe Vincent, merong 1 assist, may 6 rebounds. Pero kung nabigyan pa yun ng mas mahabang minuto, makakagawa pa ng matataas na puntos itong si Gabe Vincent. At kung tataka kayo, 19 minutes yung minuto niya, pero 6 points lamang, hindi naman siya lagi napapasahan. Most of the time, nakikita natin, ang umahawak lang ng bola, etong 3 player nga po ng Lakers, si LeBron James, si Luka Doncic, at eto nga pong si Austin Reeves. Marami nagsasabi na pinagbigyan lang daw ng Minnesota eto nga pong Los Angeles Lakers at makikita na talaga ang tunay na laban pagdating ho sa Game 3. So sa Game 3 naman tayo mga kaibigan, for sure, alam natin na ganun pa rin ang gagamitin na starting 5 na lineup nga po ng Los Angeles Lakers. Set by set kasi ang posibleng mangyari dyan. Kapag ka naman po pang intense and crucial game, pinapalitan agad si Jackson Hayes, itong si Dorian Finney-Smith. Available naman mga kaibigan, etong si Gabe Vincent para pamalit
no? In case dito nga po kay Austin Reeves o kaya naman si Dalton Knecht. Alam nyo mga kaibigan, pag pinagsama talaga etong si Gabe Vincent at Dalton Knecht, mas maganda, no? Pero si Dalton hindi naman masyadong nagagamit mga idol. Nasa bench lamang. Pero huwag kayong mag-alala dahil nga nagiging consistent naman ang play ngayon ni Luka Doncic. Si LeBron James mga idol, medyo alalay siya. Alam nyo, mahaba-haba pa ang game nila dito sa playoffs. So umaalalay si LeBron sa kanyang mga galawan. Kaya hindi nakakapagtaka na medyo mabababa lamang yung mga stats or mga puntos na naibibigay nga po ni LeBron James. Hindi niya pa ho binubuhos lahat, no? Playoffs na kasi itong mga idol, pero hindi pwedeng sagarin na agad dahil mahaba pa ang game nila mga idol. So pa yan muna ang update ko sa inyo, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel mga idol. Maraming salamat po.